Sa susunod kapag nakabili tayo mga kalapatids, ayan, mamimigay uli tayo ng ating probiotics sa mga kalapatids natin na nangangailangan. Good morning sa inyo mga kalapatids, maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobulov TV. Sa video ito samahan ninyo ako sapagkat tuloy-tuloy ang ating gagawing paghahanda sa ating mga alaga, lalo-lalo na yung ating dalawang ibon na panlipad na si Jessie at si Somba, para sa nalalapit nilang second lap. Medyo nagkaroon nga ng interruption, na udlot yung ating mga ginagawang paghahanda dahil nga sa mga nakaraang pag-ulan at bagyo. Pero wala na magiging excuse ngayon mga kalapatids dahil maganda na ang panahon at anytime soon mag-a-anunsyo na yung club kung kailan sisimulan o i-re-resume yung nabiti na second lap. At kung hindi ako nagkakamali, mamayang gabi merong basketing para sa magaganap na mid-toss sa Concepcion, Tarlac. Isasama natin dyan yung ating dalawang ibon na panlipad para naman ay mabatak na sila ng tuluyan. Samantala, palabasin na natin yung ating mga ibon para makapag-exercise na sila mga kalapatids. Yan. Sana tumagal sila kahit pa paano. Time check tayo mga kalapatids, 6:50 ng umaga. Samantala dito muna tayo sa ating breederan. Ayun yung ating mga inakay. Tinutubuan na talaga sila ng mga balahibo mga kalapatids. At dahil dyan tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbibigay ng patuka dito sa ating mga alaga para masubuan na sila. Ayan. Right. Samantala dito tayo sa Andre Latir na to mga kalapatids. At napansin ko ng mga nakarang araw okay naman yung ating ibon na ito. Atentibo naman siya at mukha naman siyang hindi nangihina. Kaya sa araw na ito bago natin siya patukain mamaya-maya ay eto mga kalapatids, naka-schedule siyang linisin. Pupurgahin natin siya ngayon mga kalapatids para sa mga susunod na araw sa mga ginagawa natin paghahanda sa kanya at sa mga ibibigay nating vitamin sa kanya ay masisiguro natin na talagang mapupunta sa kanya at hindi mapupunta doon sa mga parasite o mga bulate na maaaring meron doon sa kanyang panloob na sistema. So, habang maaga pa, subukan ko na to mga kalapatids. Walang kalaman-laman yung butchi niya mga kalapatids at pwedeng subuhan. Yan ang kagandahan mga kalapatids ng Kanumbi kapag one day feed. Hindi kayo mahihirapan kung sakasakaling isisingit nyo yung pagdi-deworm. Kasi nga kapag nagsusubo kayo ng mga capsules o tableta na pang-deworm, kailangan talagang fasting. Kung walang laman yung butchi ng inyong mga alaga na fasting sila, hindi pinapakain bago subuan ng gamot. Pagka 2 beses kayo nagpapatuka sa loob ng isang araw, kailangan yung mag-extend ng fasting. Samantala kapag one day feed lang kayo mga kalapatids, kagaya kahapon pinatuka natin to ng umaga, so walang problema kung susubuan na natin siya ngayong umaga bago natin siya pakainin mamaya-maya. No animals were harmed during the filming of this video. Ayan. Medyo madikit yung capsule. Siguraduhin natin na bababa dun sa kanyang esophagus o lalamunan papunta sa kanyang crop o sa butchi para siguradong hindi niya isusuka mga kalapatids. And then hayaan lang natin siya doon sa kulungan niya mga 2 hours, saka natin siya pakakainin at paiinumin. Samantala makisilip tayo dito mga kalapatids. Ayan, nagsusubo na yung ating mga alagang breeders dito sa kanilang mga inakay. At kapag sumikat ang araw mamaya, kukunin natin tong dalawang inakay na ito para maibilad uli sila. At gaya ng ating nakaraang video, alam nyo na ang purpose niyan, para ma-reactivate yung kanilang vitamin D sa katawan na makatutulong sa kanilang pambuong sistema. Mga nagsibabaan na yung ating mga alaga, dyan na sila. Tawagin na natin sila para hindi na tayo magtagal dito sa ating kulungan dahil nga may pasok pa tayo sa trabaho. Kaya lang ako natagalan ngayon mga kalapatids kasi naglinis na ako. Nilinis ko na lahat-lahat yung sahura ng kanilang mga dumi dito sa ilalim. Ayan, nilinis ko na yan dito sa ating breeders. Tinanggal ko yung mga dumi nila dyan para nang sa ganun kapag ka naglabas ng mga bulati to, dahil diba pinurga natin to, sinubuan natin, pag malinis yung poop tray mabilis ko makikita kung anong uri yung kanyang dumi at kung meron ba siyang parasite. At dito rin sa ating mga breeders dinamay na rin natin yung kanilang poop tray para isang linisan na lang. At makikita nyo tong cook na nasa inyong harapan mga kalapatids, probiotics yan. So bagong gawa ko to mga kalapatids dahil bibigyan ko sila ngayon ng probiotics. Minumpusan ko mga kalapatids. Dahan-dahan lang, baka pumutok. Ayun. Yan ang ibibigay natin ngayon sa ating mga alaga. Ihahalo natin dito sa tubig na ibibigay natin sa kanila, unchlorinated water. Sa mga kanubi natin dyan, sa mga kalapatids na nagtatanong sa atin, nagpi-PM,
kung paano daw ba gumawa ng probiotics o DIY probiotics. Pasensya na kayo mga kalapatids dahil medyo komplikado kasi yung aking procedure sa paggawa ng probiotics na ito. Ito kasi yung ginagawa kong procedure, ito yung ginagawang procedure sa agriculture. Hindi lang siya basta-basta pinaghahalo yung mga sangkap, paghahaluin tapos iimbak o ibuburo, ipe-ferment lang. Hindi ganun mga kalapatid. So inaabot yung preparation nito ng halos 1 buwan. Kaya ang hirap ipaliwanag eh. Siguro sa susunod na lang kapag naubos na yung aking stock, gagawa tayo ng video niyan mga kalapatids para nang sa ganun ay malaman nyo rin kung paano natin ginagawa yung standard procedure natin sa paggawa ng ganitong klaseng probiotics. Samantala dito tayo sa ating mga flyers. Ayan, nagbabaan na sila at ito si Zomba at si Jessie nagsipasok na mga kalapatids. Loh, ang lupit to na. Nagmamadali pa. Nagtrap no. Nakita nyo mga kalapatids. Ang lupit magtrap nitong si ano. Kala mo 120 yung takbo. Lupit mo. Nakakatawa yung tsura mga kalapatids. Kang karot. Tapos magtatrap lang pala. Kala niya may pagkain na. So huwag natin biguin sila. Papakainin na natin yung ating mga alaga. So tatawagin na natin yan. Oh, di ba? Ayan mga kalapatids, nagsipasok na sila at tumutuka na. Medyo disiplinado sila sapagkat medyo dinamihan ko na yung paglalagay sa kanila. Pero hindi pa yan yung kabuuan, meron pa tayong kalahati. Mamaya-maya natin yung ilalagay mga kalapatids. Dito naman tayo kay Nogin. Ayan, naglulugon tong ibon natin na ito. Kaya ito ang ibibigay natin sa kanya. Breeder mix mga kalapatids, makakatulong ito sa maayos na pagtubo ng kanyang mga balahibo. Tumutuka na yung ating alaga at lalagyan ko ng kaunting sneaky mix mga kalapatids para makatulong sa kanyang balahibo sa paglulugon yung mga oily seeds na nandyan sa sneaky mix na yan. Samantala itong ibon natin na to mamaya ko na pakakainin yan dahil nga nagsubo tayo ng pampurga dyan. So pagka sinubo yung pampurga 2 to 3 hours bago natin papakainin ng konti. Wala rin tayong ibibigay sa kanyang tubig para concentrated yung epekto ng gamot sa kanyang sistema. Habang sila'y tumutuka, eto, pe-prepare na natin tong probiotics mga kalapatids. Yun, sumingaw na naman mga kalapatids. Ayan, kumuha ako ng isang takip lang mga kalapatids at ilalagay ko lang dito. Ganyang katipid yan mga kalapatids na kanubi. Ang purpose lang natin ay maipasa yung live lactobacillus o yung good bacteria dun sa kanilang mga guts o sa kanilang digestive system para magkaroon ng colony at makatulong sa kanila dun sa nutrients absorption at good digestion mga kalapatids na kanubi. Alright, so yan, pwede na yan. Konti lang naman yung ating mga ibon. Yakang-yakan na nila yan. Kakagawa ko kasi ng probiotics mga kalapatids ay napakatipid talaga. At kung babalikan nyo yung aking nakaraang video tungkol dyan, hanggang ngayon hindi pa ako gumagawa. Ayan, tignan nyo mga kalapatids. So October 19, 2022 ko pa ito prepare. At itong mixture na to, itong probiotics na to, yung mga bacteria at lactobacillus na naririto ay parang naka-sleep mode o hindi sila active mga kalapatids. Ma-active lang yon kapag inilagay mo sa tubig na 1 litro and then lalagyan mo siya ng molasses. Ayun, saka sila magiging active. Kagaya nito mga kalapatids, bagong salin ko lang to. Kaya ito, tignan nyo mga kalapatids. So, ang dami pang laman. Yan ang dahilan mga kalapatids. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako makagawa-gawa ng video sa paggawa ng probiotics. Dahil nga napakatagal nito maubos mga kalapatids. At kapag may nagtatanong sa atin paano gumawa ng probiotics, ayun, binibigyan na lang natin sila. Kasi nga masyadong komplikado. Kung ipapaliwanag natin sa kanila, maganda talaga yung nakikita nila yung aktual na paggawa. Kaya lang sa pagkakataon na to mga kalapatids, naubusan na tayo ng molasses. Kumbaga last na molasses na lang natin to. So hindi na tayo makakapag-reactivate pa uli ng mga probiotics. Siguro sa susunod kapag nakabili tayo mga kalapatids. Ayan, mamimigay uli tayo ng ating probiotics sa mga kalapatids natin na nangangailangan. Alright, masyadong marami kasi yun mga kalapatids. Di ko mauubos yun. Ayan, kita nyo, bumubula siya kasi nga active na yung mga lactobacillus na naririyan. At siyempre, concentrated pa rin yan. Ito yung ating ipapainom. So, ganyan katipid yung probiotics na aking ginagamit. O, ito na, huling rasyon. O, sige, magkagulo kayo. Ito nga. Ayan. Alright. So, ayan mga kalapatids. Kalat natin ng konti. Maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikipagkwentuhan dito sa ating munting tambayan, Chocobolov TV. Kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-like, comment, share ka na. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na mga kalapatids. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganun sa mga susunod nating video at kwentuhan,
updated ka kalapatids. Kung meron kayong mga katanungan, i-follow nyo lang ako at i-message dun sa ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Sana maging maganda ang buong linggo ninyo. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!